Magandang gabi mga kapatid at happy midweek po sa ating lahat. At tayo po ay mag-uumpisa na at atin pong awitin ang O Jesus I Have Promised. 2-1-3. Wala. Okay. O Jesus I Have Promised. Wala tayong ano. Meron po ba tayong mga church hymnal dyan? Sa mga cellphone natin, O Jesus I Have Promised yung title. Ayun, may church hymnal. Ay, meron pala dito, oh. Ayun, meron pa. 2-1-3. Distribute na lang. Sige po, tayo po ay mag-awitan. O Jesus, I have promised. 2-1-3. Oh, Jesus, I have promised. Sing. Oh, Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sight, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus drew down near me and shield my soul from sin. Oh, Jesus, I have promised to all who follow thee. Where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my master and my friend. Sa ating opening song, buksan po natin ang ating church hymnal sa hymn number 187. Draw me near. I am thine, O Lord. Tayo po tayo. I am thine, O Lord. Sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer,
Nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Tayo po'y magalang na lumuhod para sa panalangin. Ama naming Diyos na banal, ngayon pong gabi ng pulong panalangin, kami nagagalak na kami muling magkatipon sa inyong tahanan sa dakong ito upang ikaw ay aming patuloy na purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa inyong pag-iingat sa amin sa mga nagdaang araw at kami pinagpala sa kalusugan, kalakasan at buhay. Purihin ang inyong banal na pangalan, dakilang Diyos. Ngayon pong gabi, sa aming pong paglilingkod, pagsamba, pangunahan kami ng banal na Espiritu, karunungan ang siyang sumaamin upang kami makaunawa at lalo pa kaming maging matibay sa aming pong pananampalataya samantalang kami po ay naglalakbay sa lupang ito. Pagpalain po ang aming mga kapatid na nagsisipaglakbay patungo rito sa bahay-sambahan. Ingatan sila at na makasama namin sila sa aming pong pagsamba ngayong gabi. At aming pong dinadalangin ang may mga bahagi sa gabing ito. Si Brother Gary sa kanya pong mensahe sa pamamagitan ng mga salita ay pagkalooban siya ng karunungan upang aming maintindihan ang mga aral na nais niyong ipaabot sa amin at kami po ay patuloy na magagalak na tatanggap nito at kami po ay magiging matibay lalo pa sa aming pananampalataya. Pagpalain din po ang magbibigay sa amin ng handog na awit, papuri sa inyo at saliwan siya ng mga anghel. Pagpalaan niyo kaming sama-sama ngayong gabi. Ganon din ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa Facebook Live. Ay inyo po silang pagpalain na kailang Diyos. Salamat po sa inyong pag-iingat sa gabing ito at sa pagtugon sa aming panalangin. Ito po'y dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Happy midweek po. Kumusta po kayo? Purihin ang Panginoon sa gabing ito sapagkat muli ay napakabilis ng panahon. Miyerkules na naman at tayo po ay kanyang iningatan sa mga nagdaang araw. Gayon din po pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo ay malalakas at tayo ay naparito upang ibalik sa Kanya ang ating pagpupuri at pasasalamat sa lahat niyang kabutihan. So gusto ko pong basahin sumandali po yung nakatala po sa Awit 103, chapter 103, verse 1 and 2. Sabi dito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko
at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Amen po. At sabi nga po ni Brother Jerry, marami daw pong mga anghel tayong kasama ngayon, nasasamba at mag-aawit sa Panginoon. So akin pong ipapakilala yung ating pong participants ngayon. Sa pag-aawitan po, pinangunahan po tayo ni Sister Vivian Villaplaza at sa panalangin ni Brother Jerry Pontanilla. Gayon din ang ating pong tagapagsalita ngayon ay si Brother Gary Mandal. At ang kanya pong topic na dadalhin po sa atin ay mula sa Thoughts from the Mount of Blessing. No, ang pinaka-sentro po nyon ay yung Matthew chapter 5, verse 20. So ating pong matamang pakinggan at ating pagbulay-bulayan. At mamaya magkakaroon po tayo ng reflection. Pero bago po natin siya patayuin upang magsalita, tayo po muna ay makakarinig ng awitin papuri sa Panginoon na dadalhin po sa atin ni Brother Rapi Bastian. Magandang gabi po ulit mga kapatid. Salamat. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Happy midweek mga kapatid.
Kumusta po ang inyong mga ilang araw nakalipas sapagkat hindi pa buo yung ating isang linggo? Maraming mga pagsubok at sa ating mga trabaho ay busy sapagkat mga kapatid, ang bigas ay 58 pesos na sa mga tindahan mga kapatid, no? Sa mga store, sa tabi-tabi, 58 pesos na ang bigas. At darating ang panahon, ang isang araw natin na minimum na sahod, pambili na lamang ng 1 kilong bigas. Subalit mga kapatid, ang sabi sa awit ni Brother Rafi, God will make a way. Gagawang Diyos ng paraan kahit gaano pa kataas yung mga bilihin na yan. Ang Diyos ay nandyan para tayo ay ibigay ang ating mga pangangailangan. Amen mga kapatid. Maraming salamat Brother Rafi sa inyong napakagandang awit. Ngayon mga kapatid, tayo ay patuloy na sinusubaybayan mula sa sulat ni Ellen G. White, no? Books writings niya. Patuloy pa rin tayo sa aklat ng Thought from the Mount of Blessing. Tayo po ay nasa chapter 3 na may pinamagatang The Spirituality of the Law. Ang espiritualidad ng batas. At tayo ay nakatuon ngayon sa Mateo 5:20. So dapat mga kapatid, tayo ay mayroon lang 10 minutes para mas mahaba-habang ating talakayan dyan sa ating mga paggrupo-grupo mamaya. So ang sabi rito mga kapatid, Matthew 5:20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi ihihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskreba at mga Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Anong punto dito mga kapatid? Kung hindi daw hihigit yung ating karunungan, yung ating kaalaman, doon sa mga eskriba ay tayo hindi makakapasok sa kaharian ng langit. So ito mga kapatid, yung mga Hudyo, no, ay tinuring nga silang bayan ng Israel. Pero no, sabi nga ni Brother Melfred ay lumaki yung kanilang ulo. Sila ay napaka mataas, no? Sapagkat gano'n na lamang yung kanilang kahigpitan, no, sa kanilang aral. Subalit, ang aral na ito mga kapatid, sinasabi na walang kabuluhan, no? Walang saysay. Dahil sa kanilang mga paratang sa ating Panginoon, no? Mga bintang niya at yung mga ritual na kung saan ang kanilang pananampalataya, mga kapatid, ay doon nakabatay. Ang sabi pa nga dito, inakusahan ng mga eskreba at Pariseo. No, hindi lamang si Kristo, pati ang kanyang mga alagad. At ang sabi pa, mga makasalanan sila dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa mga ritual at pagdiriwang. No, pinagdiriwang nila ito, yung mga ritual. Ano ba yung isa sa mga ritual nila mga kapatid? Yung pagtutuli, no? Literal na pagtutuli. Sapagkat dito mga kapatid si Timoteo ay
naging kasakasama ni Pablo sa pangangaral doon sa mga Hudyo. Pero ang sabi dito, para lamang na hindi matisod yung mga Hudyo, kahit walang kakwenta-kwenta, yung paniniwalang iyon ay nagpatuli si Timoteo. Para hindi matisod, no? Hindi magiging dahilan. Hindi magiging hadlang para ang pangangaral nila ay tuloy-tuloy, no, Brother Raniel? Yan. So yan po ang sinasabi diyan, no? Kaya nga, at sa ating Panginoon Jesus naman, no, yung binintang sa Kanya, kasi ang sabi dito, paratang sa ating Panginoong Hesus. Ano yung isa sa mga paratang, mga kapatid? Yung inakasahan siya ng blasphemy. Blasphemy. Yung pamumusong. Tingnan nga natin, mga kapatid, sa John 10, sundan niyo ako, mga kapatid, John 10, verse 31 to 33. Ito yung paratang sa ating Panginoon, no? 31 to 33, ang sabi diyan, noong ang ating Panginoon ay nagpakilala, no? Ay ang sabi ay nagsidampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Bakit? No? Ang sabi ng ating Panginoon, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? At sumagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ibinabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw ay bagaman, ikaw ay tao ay nagpakunwari kang Diyos. Yan. So isa yan, mga kapatid. Kaya nga hanggang ngayon, mga kapatid, no? Sabi nga doon sa bansang Israel ay mayroon pa ring mga tao roon na naghihintay pa rin sa pagdating ng Misaya. Sapagkat hindi sila naniniwala na ang pagdating ng Kristong ito'y Misaya. Hanggang sa kapanahonan natin ngayon, mga kapatid, alam nyo naman, ay mayroon pa rin hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Diba? So alam natin yung malalaking sikta na yan. So, yan, mga kapatid, no, ang mahirap. No? Kaya tingnan natin itong hinango mula dito sa talatang ito sa Mateo 5 verse 20. No? Ang Mateo 7, tingnan natin kung anong uri itong Mateo 7, 23. Ang sabi diyan, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So katampalasanan pala ito, mga kapatid, no? Isang malaking katampalasanan. So yan, mga kapatid, no? Yan yung hinango mula doon na talata na sinasabi. At sa Mateo 13, sa 13 naman tayo, verse 41, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at nang nagsisigawa na katampalasanan. So ano daw, mga kapatid, no? Saan dadalhin yung mga gumagawa ng katampalasanan na magiging kakatisuran? So yan ang mangyayari, mga kapatid, no? So isang katampalasanan, isang pangungutya, no? So napakarami nila, mga kapatid, na mga ginagawang mga ritual, no? Mga ginagawang batayan sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kasabihan, mga sabi-sabi ng mga matatanda,
So halos doon mga kapatid no, nakabatay yung kanilang mga aral. Oh? Kaya ang sabi pa dito, ang isang legal na relihiyon ay hindi sapat upang dalhin ang kaluluwa sa pagkakaisa sa Diyos. Ang matigas, mahigpit na orthodoxy, no? Ito yung doktrina ng mga Parisiyo na walang pagsisisi, lambing o pag-ibig ay isang bato lamang sa mga makasalanan. So napakalinaw mga kapatid, no? Ang sabi pa, sila ay tulad ng asin. Tulad ng asin na nawalan ng lasa. Oh. Napag-aralan natin ng mga nakaraan ay ang asin ay ano? Pangpalasa. Kaya ang asin ay kailangan ikalat yan, pangpalasa. Oh. Kapag ang asin ay naiipon lang sa isang lugar, talaga namang napakaalat, mga Sister Bibian. No? Pag hindi mo itinimpla yan, ay maalat. Oh. Kaya ang asin ay panimpla. No? Kaya ang sabi dito, sila ay parang asin. No? Katulad ng asin na walang lasa. Sapagkat kanilang impluensya ay walang kapangyarihang pangangalagaan ang mundo mula sa katiwalian. Ayan. So napakalinaw, no? Ang tanging tunay na pananampalataya ay yaong gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Galatia 5. Oh. Yun ang bunga mga kapatid, Galatia 5. Sinasabi, no? Ang sabi diyan, upang dalisayin ang kaluluwa, ito ay bilang libadura na nagpapabago sa pagkatao. Yan. So, pag-ibig talaga mga kapatid, no? Doon sa isang tapyas na bato ay talagang nakasulat doon ang pag-ibig. So kapag natupad mo, ay masasabing ikaw ay ano, nagbunga ng maganda, no? Mayroon kang Holy Spirit. Yan. Kaya ang sabi pa, kasing perpekto kung paanong siya ay perpekto. No? Ipinakikita nito sa mga tao ang katwiran ng Diyos. Imposible para sa tao, sa kanyang sarili, na sundin ang batas na ito, sapagkat ang kalikasan ng tao ay sira. Oh, ano daw? Mahirap para sa tao, sabi. No? Sapagkat ang tao ay ano? May kahinaan mga kapatid, no? Kaya marami tayong tinatawag na deform. Di ba? Maraming na-deform. Kaya sa atin mga kapatid, sa ating iglesia ay mag-ingat tayo na di tayo ma-deform. Yan ang delikado mga kapatid. Kaya madalas ko nga na sinasabi, kapag ka tayo ay sa simpleng tampo lang ay ayaw nang dumalo sa church, ayaw na magsimba, diyan tayo mag-ingat mga kapatid, baka malalaglag tayo. Simpleng tampo. Yan ang isa sa ingatan natin mga kapatid, no? So, kaya ang sabi dito sa Isaiah 64 verse 6, ang mga gawa ng makasariling puso ay tulad ng isang maruming bagay. At lahat ng ating katwiran ay gaya ng maruruming basahan. So ganun pala hinahalin tulad mga kapatid, no? Yung ating mga katwiran ay napakarumi. Napakalinaw mga kapatid, no? Isaiah 64 verse 6. Maruming gaya ng basahan. Ay talaga mga kapatid, ano, talagang sa madaling salita ay wala siyang silbi. No? Kaya yan ang ating ingatan mga kapatid. No? So, dito, ang sabi pa nga sa Roma 10, ay wala.
Sa Mateo, Romans. Mateo 13 verse 41. Nang sabi pa dyan, no? Ano ang mangyayari sa kanila, mga kapatid, no? Sa mga ganitong mga katuruan, no? Kaya tayo ay huwag tayong sa kanila, no? Huwag tayong humigit sa kanila sapagkat ang kanila ay maling katuruan na dadalhin ka saan, mga kapatid, no? Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian. Ang lahat ng mga bagay ay nakapagpatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. Yan. So sapagkat dito, mga kapatid, ang mga disipulo ni Kristo ay naguguluhan na rin sa mga aral na ito. So ang sabi ng mga disciple, ano ba talaga ang tama? So dapat hindi tayo maging ganon, mga kapatid, no? Na nandito na tayo sa tamang aral, sa tamang turo nating tinanggap, ay magkakaroon pa tayo ng kalituhan? Ay delikado yun, mga kapatid, dapat hindi. Kasi ang sabi dito ay saan tayo dadalhin? No? Delikado. Kaya, ayan, tayo ay kapos na sa oras, no? Tayo ay magkakaroon pa ng, So, yan, mga kapatid, no? Ang ating pag-usap-usapan at yung ating reflection, mga kapatid, ay babasahin ko muli, matatagpuan sa Mateo 5, verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi ihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskreba at mga pariseo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So, kunin natin yung mga reflection dito, mga kapatid, no? Na maaari nating i-apply, no? Sa ating mga sarili. Para tayo ay ang sabi rito ay hindi tayo makakapasok sa kaharian. I-apply natin dito, mga kapatid, kung paano tayo makapasok sa kaharian ng langit. Yan lang po. At happy midweek. Tayo po, mga kapatid, ay mag-grupo. Hatiin po natin sa 3 grupo po siguro. Isang grupo na po yung kay Pastor. Tapos dito po, isa doon kay Brother Jerry. Tsaka dito, or isa na lang, 2 na lang. Kay Brother Jerry Puntanilla, sa likod. Tapos dito sa harap. So sige, ako na lang po mag-lead dito sa harap po.
Para po sa tugon sa mensahe ng ating kapatid ni si Brother Gary, buksan po natin ang ating church hymnal sa hymn number 187, Draw Me Nearer. I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it called thy love to see. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me near, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the purity light of a single heart, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa mga oras nito, na muli po kami ay bilang magkakapatid sa pananampalataya ay patuloy kaming nagsasama-sama sa dakong ito upang patuloy na kami ay magpapalakasan sa bawat isa. Sapagkat ang panahon ay talagang napakahirap. Maraming mga katuruan na hindi nababatay sa inyong banal na kasulatan, salungat sa inyong mga turo. Kaya Ama, patuloy naming hinihiling na kami ay patuloy na magiging masagana sa inyong mga aral, sa inyong mga turo, na ang mga turong ito na siyang magpapatibay sa amin, sa aming pananampalataya, sa bawat isa sa amin. Na kami ay turuan na magiging matatag upang kami ay patuloy na makalakad na matuwid sa magulong mundong ito. Kaya patuloy, Ama, na kami ay palakasin ang bawat isa at maraming salamat sa mga aral na patuloy na inyong ipinagkaloob sa amin nang sa gayon kami ay patuloy na lumakad ayon sa inyong kagustuhan. Kami ay susunod sa ilaw sa aming Panginoong Hesus habang kami ay patuloy na naglalakbay sa sanlibutan ito. At samantalang kami ay maghihiwalay ng pansamantala, dalhin niyo kami sa aming bawat tahanan sa matiwasay na daan na walang anumang sakuna na aming daranasin. Aming salamat, Ama, at patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.